Hindi man gustong aminin ni Laurel ay nag-enjoy siya sa buong araw na magkasama sila ni Ronan. At nagulat pa siya nang makita kung ano ang sinakyan ng mga magulang ni Ronan nang nagpaalam ang mga itong uuwi at upang hindi raw masyadong gabihin sa daan. It was a Nissan Safari, a luxury 4-wheel drive na halos 4 na milyon ang halaga. Alam niya iyon dahil mahilig sa sasakyan ang kuya niya. Kaya nga nauwi na lang sa pag-a-assemble ng Wrangler Jeep ang frustration na makabili ng mamahaling 4-wheel drive. At surely, mahirap hiramin ang ganoong uri ng sasakyan sa kakilala. At ang alahas sa tenga ni Mrs. de la Serna ay natitiyak niyang totoo. At kahit ang pamilya ng pinsan nitong si Arthur ay may sinasabi rin sa buhay, kung ibebay sa laki at ganda ng bahay na pinagdausan ng kasalan. Pero kung may sinasabi ang pamilya ni Ronan, bakit ito nagtatrabaho sa talyer bilang helper mechanic? At saka minsan ay nasabi na ni Ronan sa kanyang skilled mechanic ang daddy nito. But Mr. de la Serna didn't look like a mechanic. O baka naman tulad ni Ronan na nang makapagbihis ay hindi na nakita ang uri ng trabaho nito. At ang magkaroon ng talyer marahil ay isang maalwan at mahusay na negosyo that could afford a luxury car. Nag-uunahan ng maraming katanungan sa isip niya. At gusto sana niyang isatinig iyon kay Ronan subalit minabuting hindi na lang. The one-day date was almost over. At pagkatapos no ay tapos na rin ang ugnayan nila. Hindi niya gustong isipin itong interesado siya. No way, diretsong sagot ni Laurel kay Ronan. Hindi siya makapaniwalang humihiling pa sa kanya ito ng isang araw para magpanggap muli ng maging girlfriend. I'll tell you honestly, Ronan, I enjoyed today. Meeting people I didn't even know, friends and family nyo. Parents mo, lola mo, and I actually like her a lot. Magkakasundo sila ng mama ko. It's like having fun, that's all. You'll have fun again next Saturday, promise. He almost pleaded. Ronan, she said patiently, hanggang dito na lang ang usapan natin. Sa totoo lang ay mas gusto niyang huwag na silang magkita pa ni Ronan dahil hindi tama ang nangyayari. Gusto niyang putulin ang nararamdaman niya rito sa lalong madaling panahon. Hindi para kay Ronan ang damdamin niya, para kay Ricky iyon, kung saan walang pinupukaw na nakalilitong damdamin si Ricky. Gusto niyang bumalik na sa dati ang lahat, tulad noong unang hindi pa sila nagkakakilala ni Ronan. Dahil may pakiramdam siyang biglang nag-iba ang buong mundo niya. Biglang nagiging nakalilito ang buhay. Salamat sa pag-ayos mo sa jeep. Patas na tayo. We both kept our ends of the bargain. Inabot ni Ronan ang baso ng tubig na nasa harap. Uminom doon. Pagkatapos ay ibinalik muli sa mesa ang baso. Hinarap siya nito. A pained expression on his face. Is there a chance na pwede mong i-extend ang bargain na to? For just another 4 or 5 hours? Alright, pero sasabihin mo sa akin, bakit kailangan pa kitang samahan sa Sabado? Ngayong napatunayan mo na sa lahat na may girlfriend ka. Biglang naging uncomfortable ang binata. Mahalagang sumama ka uli sa akin sa Sabado. Mapapatibay niyon ang paniniwala ni Lola na girlfriend kita. Sa totoo lang, Ronan, nagtataka ako Base sa mga naririnig ko sa campus, hindi ang uri mo ang mawawala ng girlfriend. And one more thing, hindi mo nga sinasabi sa akin kung bakit ako nagpapanggap na girlfriend mo. Ano bang pakailam nila kung wala ka talagang girlfriend? Gusto niyang malaman. At least this would let her know what she was pretending all about. Ronan hated the lies. Pero hindi niya makuhang sabihin kaagad kay Laurel ang dahilan. Nakakahiya. Dahil kay Gran, it was the nearest to the truth. I want her to know that I have a special girl in my life kahit wala. At gusto kong naroon ka sa Sabado bago umalis si Lola. She raised a brow. Aalis? For a month cruise in Caribbean. Caribbean cruise? Bulalas niya. So really Ronan's family was well off. Hindi biro ang mag-cruise sa Caribbean aboard a luxury liner.
Yeah, at naniniwala na si Lola na girlfriend kita bago pa man natin ikumpirma iyon. Anong sasabihin ko kapag hindi kita kasama? Tell her na nag-break na tayo agad. Iyon sana ang iisa tinig niya, subalit bago iyon makalabas sa bibig niya ay lumitaw mula sa kung saan ang subject ng kanilang usapan. Kanino ko pa kayo hinahanap? Wika ng matanda na may hawak na kamera. Gusto ko kayong kuhanan ng litrato. Sayang at umuwi na si Mia. Did you have a nice time, dear? I don't believe this, bulong ni Laurel at siniko sa sikmura si Ronan. Pardon, Iha? Ang matanda ng maulinigan siyang bumulong. Oh, she smiled at the old woman sweetly. I mean, I couldn't believe I really enjoyed today, Lola Fe. In a way, she was sincere. Well, I'm glad. Now I want to take your pictures. Itinuro ng matandang babae ang ilalim ng palm tree na nakatunghay sa maliit na fish pond at may mga batong nakapaligid. Tumayo kayong dalawa doon, Ronan. Utos nito. Nagpalitan ng tingin sina Ronan at Laurel, at nang tumayo si Ronan ay tumayo na rin siya. Sinundan nila ang matanda sa party ng garden kung saan gusto nitong pumesto sila. Si Lola Fe na rin mismo ang nagpwesto sa kanilang dalawa. Sa likuran nila ay may isang man-made mini waterfalls na umaagos sa fish pond para sa magandang backdrop. Parang robot na sunod-sunuran ang dalawa. Huwag niyong sabihing magkagalit na kayo agad. Napakunot ng noo ang matanda. Magdikit kayo. Muli ay nagtama ang tingin ng dalawa. Si Laurel na ang tumabi kay Ronan upang matapos na. Total hindi pa naman tapos ang okasyon, kaya girlfriend pa rin niya si Ronan. Hindi pa tapos ang papel niya. Ngumiti ang matanda nang magdikit sila. Ikaw, Ronan, turo nito sa apo. Put your arm around her. Gran! Malakas na protesta ni Ronan. Of course, gusto niyang akbayan si Laurel. Higit pa sa akbay kung maaari. Pero hindi niya gustong samantalahin ang pagkakataon dahil namimilit ang Lola Fe niya. Naningkit ang mga mata ni Lola Fe sa tono nito. Aakbayan mo lang, hoy Ronan, anong masama roon? Girlfriend mo naman si Laurel. Do it! Pabulong na wika ni Laurel dito. She figured if she didn't give into the old woman's request, aabutin siya roon ng 3 araw hanggat hindi nakukuha ni Lola Pe ang isang perfect pose. Nobody wants to look out our picture, Gran. You've gotten us confused with the bride and groom. Protesta pa rin ni Ronan pero sumunod at inakbayan si Laurel. Ronan, trust me. Gusto niyong alalahanin ang araw at oras na to. Wika ni Lolo Fe. Trust you, we won't. Ang isip ni Laurel pero ang ngiti naka-plaster na sa mga labi. Makakasundo ng mami niya ang lola ni Ronan na titiyak niya iyon. Sandali lang ito, bulong ni Ronan sa kanya. Indulge her for my sake, Laurel. Pinakbasdan sila ng matanda sa malayo. Sumilip sa kamera. Inayos ang focus lens kapag kuway ibinabaulin ang kamera at ngumiwi. Wrong, so wrong. Wika nito kasabay ng iling. What about if you kiss for the camera? Yes, that would be perfect, Ronan, Laurel. Parang si Susan Roses at Ronnie Poe sa pelikulang Ang Daigdig Ko'y Ikaw. Alam ba ninyo na ang pelikulang iyon ang simula ng romansa ng dalawa? Lola naman, hindi kami artista at lalong hindi kami ang bride at groom. Bakit hindi ang Tito Jerry at Tia Sally ang kuhanan nyo ng ganoong pose? Iho, kanina pa silang sawang-sawa sa flashes ng camera. Now come on, both of you won't forget this day. Yeah, sure. Laurel thought dreamy at nilingon si Ronan. He moved closer. His face only inches away from her now. She could feel the warmth of his breath as he spoke. Kahit na gabihin tayo dito, hindi pa rin tayo titigilan ni Gran. It's only for a second. Bulong nito. Kanina ay ninais niyang hagkan siya ni Ronan. Halos hilingin niyang hagkan siya nito. Now was her chance. Dahil hinihingi ng pagkakataon. Napapikit siya. Pilit sinasabi sa sarili na kahit gaano man kasarap ang mangyayari, hindi pa rin siya papayag na sumama kay Ronan sa Sabado. What about rule number 3? Muling bulong ni Ronan. Nagmulat siya ng mga mata.
She had forgotten it totally. Made to be broken, she emphasized impatiently. Now kiss me and get it over with. Kunway baliwala sa kanya ang mangyayari. Hindi kailanman malalaman ni Ronan na nagsisimula ng manginig ang mga tuhod niya. That his breath on her face was enough to raise downy hairs from her body. That his arms on her shoulders made her spine shivers. Ronan pulled her closer to him. Kiss you and get it over with, huh? A wicked grin played across his face as he moved close enough for her to feel his lips graze hers when he spoke. You're wrong, sweetheart. I may be a lot of things for you, but I don't kiss just for the heck of it. Anong klaseng halimaw ka't hindi ka nauubusan ng litanya? She hissed, then closed her eyes again, unable to hold back any longer. She leaned into him, pressing her lips against his and feeling all of her original desire for him that burst through her vein. Ronan, one hand went around her and pulled her even closer. His free hand cupped her nape and kissed her tenderly at first, then thoroughly deeply. Laurel whimpered. Her hands willingly went up to curl his neck. Sinusundan ang galaw ng mga labi ni Ronan sa kanya, meeting his kiss for a kiss. When he thrust his tongue inside her mouth, she trembled. Hindi niya inaasahan ang ganoong uri ng halik mula kay Ronan. It was so erotic that she was afraid her knees would not hold her. Tuluyan niyang nakalimutan kung nasaan sila, kung bakit kailangan nilang maghalikan, kung gaano siya katagal hinahagkan ni Ronan ay hindi niya alam. Ang nasa isip niya ay sana'y hindi na matapos iyon, ni hindi niya namamalayan ang mga flashes ng kamera sa paligid nila. Perfect! Sadyang nilakasan ni Lola Fe ang tinig upang pukawin ang dalawa na sa palagay nito'y walang balak maghiwalay. Kids today, she muttered. All I'm asking is a quick peck on the lips and then, sadyang ibiniti nito ang sinabi. Umiiling pero nangingiting lumapit sa kanila. I look forward to chatting with you again, Laurel. Please come on Saturday, Iha. Don't say no. Huh? She mumbled, still stunned for what had just happened. She couldn't meet Ronan's eyes. Natulad niya ay parang namangharin. Darating ka sa Sabado, Iha, hindi ba? Si Lola Fe uli. Sa tea party for 5. Ako at kayo ni Ronan at sina Mia at Art. Darating ho ako. Walang kamalay-malay niyang sagot. Did I just? Agad siyang napaharap kay Ronan. A playful look dancing through his eyes. Pupunta ako? At gustong yakapin at hagkan ni Ronan ang abuela. The old woman accomplished in no time at all ang kanina pa niya kinukumbinsi kay Laurel. Well then, aasahan kita Laurel, Iha. Tinapik nito sa braso ang dalagita bago ito tumalikod. Nasa pinto na ito ng bahay ng lumingon. I'll make 2 copies each. Ibibigay sa iyo ni Ronan ng mga litrato. Thank you, Laurel. Speechless na patingala siya kay Ronan, expecting a teasing glint from her eyes. But there was none. Sa halip ay hindi niya kayang bigyan ng pangalan ang nakikita niya sa mga mata nito. She was too inexperienced for reading people's feelings. And because she was so embarrassed, padabog siyang lubakad pati una. Take me home. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.